Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 621 hanggang 630. Kabanata 621, ang ignorante Damian Leopold sa lungguhit isa. Kung sinabi nilang tamaan ng kidlat, lubusang blanko ang iyong utak. Pagkatapos lahat ng tao sa pribadong silid, maliban kay Keller Radcliffe. Naramdaman kung ano ang pakiramdam ng lubos na tinamaan ng kulog. Maging ang lalaking sangkot, si Julius Reed, ay hindi inaasahan ang biglaang paglipat ni Itay Huntington. Nahuli ganap off bantay. Bakit mo ako sinasamantala na naman? Itinulak niya si Itay Huntington palayo ng may malungkot na tingin, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas upang alisin ang mantsa ng kolorete nito, nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Pangalawang beses na ito, sobrang-sobra. Asawa, ako. Humarap si Julius Reed kay Keller Radcliffe at napabuntong hininga. Sa katunayan, mas mahusay na i-provoke ang babaeng ito ng hindi gaanong. Ano? Pupunta ako para tulungan kang linisin ang kalat na ito, at hindi ako makakakuha ng kaunting interes. Bumulong si Itay Huntington ng ilang salita sa kanyang tainga, ang kanyang mukha ay nabasag sa isang matagumpay na ngiti. Siguraduhing malinis ito, huwag mahuli ang anumang malas. Kinuha ni Keller Radcliffe ang isang pakete ng tisyo sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Julius Reed ng may inis, mag-ingat na huwag magkasakit. Dahil sa biglaang paggalaw ni Itay Huntington, natulala sina Bron Martin at Cooper Ridge. Alam na alam nila kung gaano kalamag at kalupit ang kanilang amo. Ngunit ngayon, si Itay Huntington ay talagang nagsimula ng isang halik kay Julius Reed. Pakiramdam ng dalawa ay parang gumuho ang kanilang panloob na mundo. Bron Martin, hindi mo ba pinaplano na tanggalin ang lahat ng nagrekomenda kay Julius Reed sa grupo? Sinabi ni Itay Huntington na may mapang-akit ng ngiti. Ngayon, tawagan ang iyong subordinate at ipasuri sa kanila kung sino ang eksaktong nagrekomenda kay Julius Reed. Ito, ako. Napalunok ng mariin si Bron Martin, nakaramdam ng lamig mula sa kanyang likuran na kumalat sa kanyang katawan. Mataas ang temperatura sa pribadong silid, ngunit nakaramdam siya ng sobrang lamig. Tumawag. Nagdilim ang ekspresyon ni Itay Huntington, na ikinatakot niya. Matapos ay dial ang numero gamit ang nanginginig na mga kamay, nagtanong si Bron Martin sa mahinang boses, bigyan mo ako, tingnan kung sino ang nagrekomenda kay Julius Reed. Manager Martin, si Julius Reed ay espesyal na inaprubahan ng chairman. May problema ba? Basag. Nanginig si Bron Martin, at nahulog ang telepono sa kanyang kamay sa sahig. Manager Martin, anong problema? Nandyan ka pa ba? Sa telepono, ang pinuno ng seguridad ay patuloy na nagtatanong, hindi alam kung ano ang nangyari. Wala, lumuhad si Bron Martin sa lupa, kinakabahang ibaba ang telepono, mapatla ang mukha. Chairman, siguradong niloko ka niya. Si Julius Reed ay may asawa at isa lamang walang kwentang manugang na nabuhay sa kanyang asawa. Sumigaw ng desperadong si Cooper Ridge, sa pag-aakalang si Itay Huntington ay maaaring naloko ng magandang batang ito. Kung medyo maingay itong lalaking ito. Si Itay Huntington ay malamig na sumulyap sa Cooper Ridge, ayokong makita sila sa Gonzales City. Bang! Pinalayas ni Kong, na nagpabagsak kay Cooper Ridge sa lupa. Habang binalot ng katahimikan ang silid, nilingga ni Itay Huntington si Julius Reed, ito ba ang hapunan na ipinangako mo sa akin? Nakaharap sa tipid ng ngiti ni Itay Huntington, naramdaman ni Julius Reed ang matinding pananakit ng ulo. Sa totoo lang, ang pag-imbite sa mga Diyos ay madali. Ang pagpapaalis sa kanila ay mahirap. Chairman, hindi ko alam na ikaw iyon. Si Bron Martin, nang makabalik sa kanyang katinoan, ay gumapang patungo kay Itay Huntington ngunit itinaas ni Kong at bumagsak sa sahig. Kitang-kita ang sakit na nararamdaman niya habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit gumapang pa rin siya pasulong, sumisigaw,
Chairman, kasalanan ni Cooper Ridge ang lahat. Nakipag-deal siya sa akin kay Julius Reed, kung alam kong siya ang lalaki mo, hindi ako maglalakas loob, kahit 100 beses ang tapang. Si Bron Martin ay nawalan ng pag-asa. Saan kaya siya pupunta pagkatapos umalis sa Gonzales City? Kasama ang kanyang asawa at mga anak dito, hindi magiging madali ang paghahanap ng trabaho pagkatapos umalis sa Gonzales City. Ano ang ibig mong sabihin na aking mga tao? Malamig na sinabi ni Itay Huntington, kung siya ay isang regular na security guard, sa palagay mo ay maaari mo siyang tanggalin sa gusto mo. Bron Martin, talagang naglakas loob kang kumuha ng pera at ipasok ang sarili mong mga tao sa kumpanya. Talagang nababahala ka. Chairman, nalilito ako, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Si Bron Martin ay umiyak ng husto, nagsusumamo, talagang aayusin ko ang aking mga paraan, mangyaring, bigyan mo ako ng pagkakataon. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Kung hindi, papanagutin kita. At pagkatapos, marahang hinaplos ni Itay Huntington ang kanyang makatarungan at malambing na kamay, malamig na nagsalita, kahit kailangan mong isala ang lahat, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Hindi ka pa ba aalis? Umungol si Dominic, na natakot kay Darnell Ridge na mabilis na bumangon, pinalabas si Cooper Ridge at ang kanyang asawa sa pintuan. Sa anong batayan? Sa sandaling iyon, ang nagngangalit na Damian Leopold ay humakbang pasulong, na hinarap si Itay Huntington, bilang chairman ng korporasyon, umiikot ka sa pakikipag-ugnay sa isang security guard ng pribado, gumagawa ng isang bagay na nakapipinsala sa pampublikong moral. At ngayon, sinisisi mo ang aking anak. Ang kanyang pamilya ay wala sa Gonzales City, at kahit na narinig niya ang pangalan ni Itay Huntington, wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Bukod dito, sa pagtanggal sa Cooper Ridge, ang kanyang pamumuhunan na daan-daang libo ay naubos. Siya ay agad na lumipad sa galit. Let's go. Bawasan ang pag-uusap. Mabilis na hinailan ni Knox Ridge si Damian Leopold patungo sa pintuan. Bilang isang tao ng underworld, alam na alam niya ang nakakatakot na katangian ng balo na ito. Maghintay ka. Sa sandaling iyon, tumayo si Itay Huntington, ang kanyang mukha ay larawan ng hamog na nagyelo. Ulitin mo ang sinabi mo. Sasabihin ko na, ikaw bilang isang balo, hindi pinapansin ang imahe ng kumpanya, at nakikipag-usap sa isang security guard. Isara mo yang bibig mo. Hinawakan ni Knox Ridge ang leeg ni Damian Leopold sa isang kamay, nanginginig ang lahat sa galit, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong kalagkarin pababa kasama mo. Ang magsalita tungkol kay Itay Huntington ay walang pinagkaiba sa pagkakaroon ng death wish, hindi ba? Dominic, sampilan mo siya. Biglang ngumiti si Itay Huntington, isang ngiti na medyo kaakit-akit. Ngunit para kay Knox Ridge, ang ngiting ito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Naglakas loob kang saktan ako. Subukan mong hawakan ako. Bago pa matapos ni Damian Leopold ang kanyang pangungusap, isang malakas na sampal ang natanggap ng kanyang mukha. Sampal. Ikaw. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang tinitigan niya si Dominic na kanina lang sumampal sa kanya, saglit na natigilan. Walang sino man ang nang-ahas na saktan siya sa buong buhay niya. Knox Ridge, lalaki ka pa nga ba? Natama ng asawa mo tapos nakatayo ka lang at nanunood. Saktan mo siya, parang baliw siyang sumulpot, ngunit agad itong napahawak sa leeg at inangat ni Dominic sa lupa. Mabagal ang paghinga ni Damian Leopold. Lumalabas ang kanyang boses sa hindi malinaw na ingay, ang kanyang mga paa ay sumipal ng ligaw sa hangin. Siya ay suffocating. Miss Huntington, hindi naiintindihan ng asawa ko, pakiusap patawarin mo siya ngayon. Mabilis na lumuhad si Knox Ridge sa harap ni Itay Huntington, nanginginig ang buong katawan. Kakayanin kaya nilang saktan ang gayong makapangyarihang figure. Sa kanyang isipan, sinumpa ni Knox Ridge si Damian Leopold ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya ito kayang iwan ng basta-basta para mamatay. Kung namatay si Damian Leopold, sino ang magbibigay sa kanya ng pera para sayangin sa marangyang pamumuhay? Dominic, huwag mong hayaang maging fatality ito. Walang pakialam na sabi ni Itay Huntington sabay tingin. Nang matanggap ang utos, bumitaw si Dominic, at nahulog sa lupa si Damian Leopold, humihingal.
Ngayon ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at siya ay natatakot na walang kabuluhan. Samantala, si Itay Huntington ay tumalikod upang harapin ang maputlang Burl Radcliffe at Knox Ridge, na nag-aalok ng isang mahinang ngiti at sinabing, "Balita ko kayo ang mga in-laws ni Julius Reed." Tulala na tumanggaw si Knox Ridge, nanginginig ang kanyang katawan na parang salon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 622, pagsamahin ito sa lungguhit isa. Si Knox Ridge ay natakot na nang walang kaalam-alam. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng Radcliffe family, at kahit na hindi siya nagtataglay ng mataas na katayuan, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng apat na salitang, Itay Huntington. Ang pamilya Radcliffe ay isang pangalawang tier na pamilya lamang, bago pa man ang kapansin-pansing pagtaas ng kapangyarihan ni Itay Huntington, kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya ng may kaukulang paggalang. Hayaan mo na ngayon, nang hawak ng babaeng ito sa kanyang mga kamay ang economic lifeline ng Gonzales City. Ngayong si Zaid Radcliffe ay nawawala at ang Radcliffe Group ay nasa bingit ng pagkabangkarote, ang Knox Ridge ay naging hindi naiiba sa isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na babae. Nasaksihan pa lamang niya na muntik nang mabulunan si Damian Leopold, natigilan siya. Naririnig ko na madalas mong pag-alitan at bugbugin si Julius Reed, at sinabihan pa siyang lumabas. Ang ngiti ni Itay Huntington ay hindi nakatitiyak sa sinuman. Dahil sa likod ng ngiting iyon, may nakatago na malamig na talam. Kakasalita pa lang ni Knox Ridge nang mapansin niya na mali siya sa pagsasalita, kaya mabilis siyang umiling at iwinagayway ang kanyang mga kamay, "Hindi, wala naman, I treat him like my own son, really." Kahit na isinumpa niya si Julius Reed sa kanyang puso, ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya, at alam ni Knox Ridge na hindi niya kayang pukawin ang sitwasyong ito ngayon. Nagtago lang siya. Hindi niya akalain na ang walang kabuluhang ito ay makakasama sa balo ng Gonzales City, na binanggit ng lahat ng may ganoong takot. Sariling anak mo. Tinaas ni Itay Huntington ang kanyang kilay at direktang hinawakan ang mukha ni Knox Ridge. "Deserve mo ba ito?" Ako. Knox Ridge ay karaniwang walang hiya, ngunit kapag nahaharap sa isang malakas na figure tulad ni Itay Huntington, hindi siya makapaglabas ng kahit isang tili. "Hindi ka karapat-dapat. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magkaroon ng napakahusay na manugang?" Binitawan ni Itay Huntington ang kanyang kamay, sumulyap sa kanya at sinabing, "Naririnig ko na hiniling mo rin sa iyong anak na hiwalayan siya." Hindi ko ginawa." Mabilis na umiling si Knox Ridge na kasing lakas ng isang rattle drum. Talagang natakot siya. "Hindi. Gusto mong maghiwalay sila para doon na ako magpakasal," sabi ni Itay Huntington, na sinundan ng malakas na tawa, at sa makahulugang tingin kay Julius Reed ay idinagdag niya, "Aalis na si inay, kung mauulit man iyon, papasok na lang ako bilang may bahay." Pagkasabi niyan, umalis siya ng may hakbang na kasing engrandi ng kay King Kong, sa ilalim ng kakaibang mga tingin ng lahat. Tila ba ang pagsasalita ng gayong mga salita sa publiko, sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ay ganap na angkop. "Kung hindi ako mamamatay, forever kang magiging concubine." Biglang tumakbo si Keller Radcliffe sa pintuan at sinigawan si Itay Huntington. Maging si Julius Reed ay nagulat din doon. Si Keller Radcliffe talaga ay may napakabangis na panig. "Wife, ayos lang." Lumapit siya kay Keller Radcliffe, nagsasalita ng may matuwid na kasigasigan, at marahang ipinulupot ang kanyang braso sa baywang ng kanyang asawa, "Ikaw lang ang nasa puso ko, walang vixen ang makakapagsamantala sa akin. Pumunta ka sa impyerno," sabi ni Keller Radcliffe at galit na naglabas ng panyo sa bulsa, gamit ang buong lakas niya para panasan ang bibig ni Julius Reed. Buti na lang may malalakas na ngipin si Julius Reed, kung hindi, napipilitin na sila ngayon. "Kumain." Itinapon ni Keller Radcliffe ang panyo sa isang tabi, tinapakan ito ng may pagkasuklam, napabuntong hininga, at naupo muli sa kanyang upuan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, siya ay talagang nagugutom. "Anak, eto, hayaan mo akong buhusan ka ng inumin." Saktong pag-upo ni Julius Reed, kinuha ni Knox Ridge ang isang serbesa mula sa mesa, walang katapusang sinusubukang i-ingratiate ang sarili. Nang makita ang hindi pangkaraniwang pag-uugali na ito, medyo hindi komportable si Julius Reed, "Kaya ko itong ibuhos sa aking sarili."
Huwag. Nagmamadaling nagsalita si Knox Ridge. Nagkamali ako noon, pagkatapos ng hapunan, naghiwalay kayo ni Kela. Puff. Nagspray si Julius Reed ng isang subo ng beer, nakatingin sa kanya ng may pagtataka, ano ang sinabi mo? Diborsyo. Siya ay naglakas loob na magdala ng diborsyo ngayon. Julius, nakikiusap ako sa iyo, o kung hindi, tatawagan kitang ninuno, pakiusap hiwalayan mo si Kela. Pakiusap ni Knox Ridge na may umiiyak na boses, si Itay Huntington ay hindi isang taong kayang masaktan ng ating mga karaniwang tao. Nagkamali ako noon, at ngayon ay luluhod ako sa iyo. Pagkasabi niyon, lumuhad siya at, sang-ayon sa sarili, binigyan si Burl Radcliffe ng isang matinding hampas, lumuhad ka at humingi ng tawad. Nay, anong ginagawa mo? Talagang mababaliw si Kela Radcliffe. Sila ay mabuti para sa wala, tanging may kakayahang magpulala ng mga bagay. Kela Radcliffe, mas mabuting lumuhad ka at magmakaawa sa kanya ng mabilis. Kung darating si Itay Huntington para sa atin, walang sino man sa atin ang magkakaroon ng kapayapaan, galit na sabi ni Knox Ridge habang hinihila niya si Kela, na wala sa kanyang dating kay-abangan. Divorce, imposibleng makipaghiwalay ako. Nagdilim ang mukha ni Julius Reed, kung maglalakas loob kang sabihin ito muli, sasabihin ko kay Itay Huntington. Gaya ng nakita mo, masunurin siya sa akin. Ito, pakiramdam ni Knox Ridge ay nasa dulo na siya ng kanyang pagkakatali, iniisip kung paano siya napunta sa ganoong manugang. Ngunit nang marinig ni Cooper Ridge ang pahayag na ito, dali-dali siyang lumapit at lumuhad sa harap ni Julius Reed, bro-in-law, mali ako. Habang hinahampas ang kanyang sarili sa mukha, nagmakaawa siya, pakiusap, kausapin si Chairman Huntington at hilingin sa kanya na patawarin ako kahit minsan lang. Ako ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Sa pakikinig ni Itay Huntington kay Julius Reed ng ganito, kung si Julius ay magsasabi ng ilang magagandang salita, maaaring mas umunlad pa si Cooper. Magwala ka, magsabi ka pa ng isang salita, at sisiguraduhin kung hindi ka makakaalis sa pintong ito. Malamig na sabi ni Julius Reed. Para sa isang maliit na tao, siya ay nagiging maawain sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanya doon, isinasaalang-alang ang mukha ni Kela. At gayon pa man ay naglakas loob siyang itulak ang kanyang kapalaran. Ikaw, bumangon si Cooper Ridge mula sa lupa, umungal sa galit, isang magandang batang lalaki, ano ang malaking bagay? Kapag may dumating na mas mahusay, sisipain ka sa gilid ng bangkite gamit ang isang paa. Pagkatapos magsalita, galit siyang lumabas ng kwarto. Sumunod naman si Darnell Ridge, kinaladkad si Damian Leopold sa likod niya sa isang malungkot na estado, na iniwan ang pribadong silid ng Treasure Winehouse sa kahihiyan. Sa mga bagay na dumami hanggang sa puntong ito, wala na silang mukha para manatili dito. Maging si Brown Martin, na tila nagluluksa, ay nanlumo. Boss Brown, sa mga kamakailang kaganapan, kailangan ka naming troublemayan para maging mas mapagbantay. Sa sandaling ito, sa loob ng hallway ng Treasure Winehouse, ang napawalang sala na Elwood Thornycroft ay nakikipag-usap at nakangiti kasama ang isang nasa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Huwag kang mag-alala, hinihintay kong bumalik si Mr. Thornycroft. Masayang-masaya kaming lahat na ligtas na nakabalik si Miss Thornycroft ngayon, ngumiti si Rebecca Brown at tumango, itinuro ang isang pribadong silid sa loob, narito ang lahat ng aking mga kamag-anak, gustong salubungin si Miss Thornycroft at linisin ang alikabok ng paglalakbay. Salamat, Boss Brown, sa pagtalikod kay Aaron Jackson, labis na ikinatuwa ni Itay. Ngunit dahil nasugatan siya, tiyak na makikipagkita siya sa lahat kapag siya ay gumaling, nakangiting tugon din ni Elwood Thornycroft. Si Rebecca Brown ay isa sa 5 elder na nagtatrabaho sa ilalim ni Aaron Jackson. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang piraso na itinago ni Devlin noong araw. Isang araw pagkatapos dumating si Fabian Percival sa Gonzales City, dinala ni Rebecca Brown ang kanyang mga kapwa manggagawa at negosyo mula sa 12-dosenang kumpanya sa lungsod, kasama ang malaking bahagi ng mga industriya, upang suportahan si Fabian Percival. Ang gayong karapat-dapat na tao ay karaniwang matatanggap ni Fabian Percival ng personal. Ngunit dahil sa kanyang pinsala, kinailangan niyang hayaan si Elwood Thornycroft na kumilos bilang host bilang kahalili niya. Miss Thornycroft, pakiusap. Nakatayo si Rebecca Brown sa pasukan ng pribadong silid,
Iminuwestra ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, galit na lumabas si Cooper Ridge sa pribadong silid ng Treasure Wine House, nakita ang mga taong magkatabing nakatayo sa pasilyo, at dumaan ng walang magandang salita. Umalis ka. Huwag mong harangan ang dinadaanan ko. Isang hindi handa na Rebecca Brown ang natamba sa lupa. Aw, hulihin mo siya. Napangiwi si Rebecca Brown sa sakit. Sa kanyang utos, ang mga manggagawa sa pinto ay agad na humakbang at inipit ang Cooper Ridge sa dingding ng koridor. Bitawan mo ako, kayong mga aso. Nag-aapoy na sa galit, maliwanag na nagalit si Cooper Ridge sa pagkakadakip. Bitawan mo ang anak ko. Si Darnell Ridge, na sumusunod sa likuran niya, ay nakita ang eksenang ito at agad na inakay ang kanyang mga kasama na sumugod. Dalawa lang sila habang 4 o 5 ang nasa gilid niya. Ikaw ba ang kanyang ama? Matapos tulungan si Elwood Thornycroft, tumingin si Rebecca Brown kay Darnell Ridge na may malamig na tingin. Tunay nga, mayroon kang ilang lakas ng loob, hinawakan ang aking anak na lalaki, Cooper Ridge. Anong grupo ng mga bulag na tanga? Tumingin sa kanila si Darnell Ridge at sinumpa ang grupo sa harap niya. Mabuti, ibaba mo silang lahat. Malamig na kumislap ang mga mata ni Rebecca Brown habang dahan-daang hinuhubad ang kanyang damit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 623 Paghawak ng porselana sa lungguhit 1. Yuhu! Ang may balbas na lalaki ay humakbang pasulong, at nginisyan si Rebecca Brown, bata, sa iyong maliit na katawan, nang ahas kang sumalungat sa ating Lord Ridge. Si Rebecca Brown ay nagmula sa isang intelektual na background at palaging nakadamit sa isang pinong paraan. Sa kumpanya ni Aaron Jackson, siya ang namamahala sa pananalapi. Gaano karaming pera ang kanilang nakolekta ay ganap na nasa kanya. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na si Rebecca Brown ay malambot ang puso. Kung ito ay dumating sa ito, siya ay maaaring maraming beses na mas malupit kaysa sa mga thugs. Nang marinig ang pagbabante ng lalaki, bahagyang itinaas ni Rebecca Brown ang kanyang itim na square-framed na salamin sa kanyang ilong at sinabing may pekeng ngiti, Lord Ridge. Maaari ko bang itanong, aling Lord Ridge ito? Abraham Ridge ba ito, o Qualin Ridge? Sa pagharap sa pagtatanong, ang mukha ng balbas na lalaki ay namula, medyo naiinis, ito ay Darnell Ridge, Lord Ridge. Ang 2 taong binanggit ni Rebecca Brown ay medyo kagalang-galang na mga boss sa Gonzales City. Kung ihahambing sa dalawang iyon, si Darnell Ridge ay halos hindi nasa parehong liga. Darnell Ridge. Saglit na nag-isip si Rebecca Brown, umiling, at sinabing, walang narinig tungkol sa kanya. Baliin ang bawat binti, itapon ang mga ito. Pagkatapos magsalita, natatawa siyang tumingin kay Elwood Thornycroft. I apologize for making Miss Thornycroft witness this. Hindi naman, dapat matuto sila ng leksyon kung kahit si Boss Brown ay hindi sila nakikilala. Nakangiting tumango si Elwood Thornycroft. Whoosh! Hindi pa nagtagal ang mga salita ay nagsimulang mag-away ang dalawang grupo. Sanay ang balbas na lalaki, ngunit mabilis siyang ibinaba ng mga bodyguard ni Rebecca Brown sa 2 galaw lamang, humahagulgol sa sakit. Ang lakas ng loob mong saktan ang mga tao ko. Nagdilim ang mukha ni Darnell Ridge habang siya at ang kanyang mga kapatid ay nagkukumpulan. Anak, mukha kang mayaman. Heto na ang deal, bayaran mo ako ng ₱250,000 at tatawagan natin. Kailangan niya ng pera, at si Rebecca Brown ay nagbigay ng vibe ng isang malaking boss. Yung tipong big boss na bobo pero maraming pera. Sinaktan ng mga empleyado mo ang kapatid ko. Kung mapunta siya sa ospital, hindi titigil doon ang gastos, at madadami ka rin, nakangiting sabi ni Darnell Ridge. Para sa isang taong may katayuan mo, isang kawalan na hindi katumbas ng pakinabang kung makulong ka, di ba? Ito ang kanyang karaniwang taktika sa pangangikil, lalo na epektibo laban sa mga matagumpay na individual na ito, subok at totoo. Walang sino man ang magnanais na mag-aksaya ng kanilang oras sa gayong maliit na bagay. Ang ilang daang libo ay wala para sa mayaman, sa kanila, pocket change lang iyon. Extortion. O scam ba ang pinag-uusapan natin? Nagulat muna si Rebecca Brown, pagkatapos ay tumawa na bumaling kay Elwood Thornycroft, dinala nila sa akin ang scam. Siya ay minsan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ni Aaron Jackson,
At kahit na ang kanyang kasalukuyang tungkulin kay Fabian Percival ay hindi kasing prestihiyoso gaya ng dati, nanatili siyang isang lokal na powerhouse. Hindi niya sineseryoso ang isang maliit na prito gaya ni Darnell Ridge. What's wrong? Don't want to pay. Seeing Rebecca Brown's jokang demeanor, Darnell Ridge became furious. Pay. Of course, I'll pay. Rebecca Brown laughed, pointing with her finger towards the private room. My money's in there, come in with me. That's more like it. Seeing her concede, Darnell Ridge beamed with joy, waving to those behind him. Let's go, guys. Dinner and drinks on me tonight, plus a special treat. Let's go. Smart thinking. These people had no idea that endless peril awaited them. Miss Thornycroft didn't enter, but stood at the door instead. She despised her husband's vile behavior and looked down on it. Move. Cooper Ridge broke free from the restraints behind him and gave a cold snort before swaggering into the private room in front of Rebecca Brown. Only after they entered the private room did they realize it was packed with people. At least 30 or 40 people were gathered around a large round table. And they all had a murderous aura, with unfriendly gazes. Boss. On seeing Rebecca Brown enter the private room, the group stood up collectively and greeted in unison. Boss. This shout terrified Darnell Ridge, making his whole body tremble. He knew he had entered the wolf's den. When he turned back, he found Rebecca Brown smiling at him. I've got something else. We can forget about the medical fee, let's just be friends, Darnell Ridge said with an awkward smile and turned to leave. Whoosh! Just then, the door to the private room was suddenly closed. Several burly men stood at the door, blocking Darnell Ridge's path. Do you think this place is where you can come and go as you please? Boss, what's going on? A man with a scarred face stepped out of the crowd, pointing at Darnell Ridge and his group. Who are these people? That kid at the door just pushed me. Rebecca Brown pointed at Cooper Ridge, then towards Darnell Ridge. This gentleman is the father of the person who pushed me, here to demand medical fees. Fuck, tired of leaving, huh? You even dare to extort Boss Brown. The man with the scarred face brandished a chair menacingly and walked over. Misunderstanding. Seeing the man with the scarred face, Darnell Ridge knew this was not someone to be trifled with. He definitely had blood on his hands. Misunderstanding. Rebecca Brown said with a cold snicker, just now, you were so arrogant, insisting on $500,000. With those words finished, the crowd erupted. $500,000. You've really got the gall. Boss, take him out. Ignorant fool, daring even to extort Boss Brown. Everyone's face was filled with anger, as they all stood up and surrounded him. Misunderstanding. Darnell Ridge's forehead was covered in cold sweat. Now he deeply regretted it, realizing he had offended a boss. Whoosh! Go to hell! The man with the scarred face flung the stool he was holding, striking down an employee next to Darnell Ridge and knocking him to the ground. Patuloy na umaagos ang dugo, na natakot sa iba na nakatalikod sa pintuan, namumutla ang kanilang mga mukha. Kuya, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Alam kong mali ako. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na tao, dahan-daang lumuhad si Darnell Ridge, itinaas ang kanyang mga kamay, at ibinaba ang kanyang ulo sa lupa. Boss, hindi ko nakilala ang Mount Tai, pakiusap, pakawalan mo ako bilang umutot. Nakikiusap ako sa iyo. Ang pangunguna sa ilang tinatawag na kaibigan para takutin ang mga ordinaryong tao ay isang bagay. Ngayon ay nahaharap sa isang tunay na ahas ng teritoryo, ang kanyang espiritu ay agad na nasira. Sa labas lang, hindi ka ba masyadong matapang? Tanong ni Rebecca Brown, na nasa bulsa ang mga kamay at nakangiti kay Cooper Ridge. Binata, ang lakas mo, ha? Sorry, I didn't mean it. Ang lakas ng loob ni Cooper Ridge ay nanlamig na ngayon. Sa isang silid na puno ng iba't ibang amo, ano kaya ang kalabanan niya? Aling kamay ang tinulak mo ngayon? Nakangiting tanong ni Rebecca Brown, walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Ito. Sa sandaling iniunat ni Cooper Ridge ang kanyang kanang kamay,
hinawakan ito ng lalaking may galos na mukha at inipit sa dingding, at marahas niyang nabali ang isang daliri. Huwag magmadali, ito ay simula pa lamang. Ang lalaking may peklat na mukha ay tumawa, ang kanyang siko ay direktang humahampas sa likod ng ulo ni Cooper Ridge. Whoosh! Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pagtama ng ulo ni Cooper Ridge sa dingding, na nagpabagsak sa kanya ng malamig. Boss, panoorin mo kung paano ko ginaisang ang lalaking ito na nagpapanggap na tulog. Pagkasabi noon, dahan-daang inilagay ng lalaking may peklat ang mukha sa isa pang daliri ng Cooper Ridge at muli itong nabali. Basag. Sakit. Pakiusap ko sa inyo. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Cooper Ridge, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Sa tunog ng sigaw ng kanyang anak, saglit na natigilan si Damian Leopold, pagkatapos ay agad na tumalikod at sumugod patungo sa pribadong silid na Purple Chi coming from the east. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 624, muling nagkita ang mga kaaway sa makitid na daan sa lungguhit isa. Julius Reed, hindi ka ba masyadong kaya? Iligtas mo sila. Sa pribadong silid ng Purple Mist Eastern Arrival. Ito ay habang kumakain sina Kella Radcliffe at Julius Reed. Itinulak ni Damian Leopold ang pinto at pumasok. Mukha siyang balisa, dumiretso kay Julius Reed at hingal na hingal, "Bilasan mo. Iligtas mo sila." Iligtas sila. Lumingon si Kella Radcliffe nang may pagkalito at nagtanong, sino ang iligtas? Hindi kaya umalis na sina Damian Leopold at Darnell Ridge. Baka bumalik sila para maghanap ng gulo sa kanya. Nahuli ang tiyuhin mo at si Dominic, at nabalitaan kong baka binugbog sila. Agad na napabulala si Damian Leopold. Julius Reed, hindi mo ba kilala si Itay Huntington? Please, tumulong ka. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nababalisa. Narinig niya ang mga hiyawan sa loob ng silid, malinaw at malinaw. Kung mas matagal ang pagkaantala, mas magdurusa ang Cooper Ridge. Bakit ako tutulong? Ngumisi si Julius Reed, pumitas ng isang piraso ng isda gamit ang kanyang chopstick at kumagat ng malaki. Sa katunayan, hindi madaling pakitunguhan ang pamilyang ito. Sa ganoong kaikling panahon, nagawa nilang magkaroon ng gulo sa iba. Ikaw. Ipinatong ni Damian Leopold ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, malapit nang magmura, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita bago sila makatakas. Nakikiusap ako sa iyo. Pumalakpak. Bigla siyang lumuhad sa harap ni Julius Reed. Nakikiusap, pakiusap, minsan lang, hayaan ang mga nakaraan na lumipas at tulungan mo kami. Paumanhin, ngunit bilang isang bantay pinto, paano kung malagay ako sa problema? Malamig na tanong ni Julius Reed. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Damian Leopold, kailangan mo lang sabihin na kilala mo si Itay Huntington, at hindi nila tatanggihan ang pabor mula sa iyo. Sa loob-loob niya, gusto niya talagang bigyan ng magandang pambubugbog ang mga taong iyon kay Julius Reed. Hindi lamang nito hahayaan siyang ilabas ang kanyang galit, ngunit ito rin ang kukuha ng atensyon ni Itay Huntington upang makapaghiganti para kay Cooper Ridge at sa kanyang anak. Matapos bugbugin si Julius Reed, hindi basta-basta bumababa ang mga iyon. Sabi ko busy ako. Ibinagsak ni Julius Reed ang kanyang chopstick sa mesa, kinuha ang isang piraso ng malambot na puting karne, at marahang inilagay sa kanyang bibig. Habang kumakain, tumanggo siya at sinabing, itong Treasure Hotel, hindi naman masama ang galing ng chef. Ikaw. Halos sumabog sa galit si Damian Leopold. Isang bantay pinto lamang. Ano ang ginawa niyang napakataas at makapangyarihan? Ngunit ngayong kailangan niya ng tulong, at iniisip ang paghihirap ng kanyang pamilya sa loob ng silid, kinailangan niyang bumaling kina Knox Ridge at Burl Radcliffe. Hindi mo ba siya kapatid? Manunood ka na lang ba habang naghihirap sila doon? Kung sa ibang pagkakataon, nagmura na si Knox Ridge at pinadala si Julius Reed para iligtas sila. Ngunit pagkatapos ng pagsisiyasat ng kaluluwa ni Itay Huntington, hindi pa nakaka-recover si Knox Ridge, lalo pat maglakas loob na lapitan si Boss Julius Reed. Nang makitang walang silbi ang mag-asawa, si Damian Leopold, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay nilapitan si Kella Radcliffe at muling nagmakaawa, tinatanong kita, alang-alang sa sarili mong tiyuhin sa loob dyan. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Kella Radcliffe. Kahit na ano, kadugo niya iyon.
Bakit hindi mo tingnan? Tanong niya kay Julius Reed sa mahinang boses. Ikaw kasi nagtanong eh. Sampal. Inihampas ni Julius Reed ang kanyang chopsticks sa mesa. Ngayon, tawagan si Darnell Ridge at tanungin kung sino ang kumuha sa kanila. Okay, tumatawag ako. Si Damian Leopold ay clumsily na nag-dial sa mobile phone ni Darnell Ridge, ngunit may ibang kinuha. Hello, pwede magtanong. Sabihin mo sa pinuno mo na pumunta ka sa akin. Inagaw ni Julius Reed ang telepono, ngumunguya pa rin ng pagkain, at mamulong. Sino ka ba? Inis na tanong ng nasa kabilang dulo ng telepono nang marinig ang kanyang tono. Cut the crap. Sino ang amo mo? Hiningi muli ni Julius Reed. Ako si Boss Brown, at maaaring sino ka. Ako ang tatay mo. Pagkasabi noon ay agad na ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Kamusta na? Puno ng pag-asa, tanong ni Damian Leopold. Kung pupunta ako, lalo lang itong magpapalola. Nagkibit balikat si Julius Reed. Ang mga tao doon ay sinumpaan kong mga kalaban. Sa pagpapakita pa lang, ang kanilang mag-ama ay mapupunta sa mas kakilakilabot na sitwasyon. Julius Reed, hindi ka tao. Tumayo. Mabangis na sinabi ni Damian Leopold, matagal ko na itong alam, hindi ka nagpapasalamat. Nakatakda ka ng maghayganti at bumawi sa amin. Sige, tatandaan ko ito. Tita, tumayo si Kella Radcliffe, tumingin kay Damian Leopold, at malungkot na nagsalita, si Julius ay tiyak na hindi ganoong uri ng tao, hindi kanya dein. Dahil nagsalita na siya, kung mailigtas sila ni Julius, tiyak na gagawin niya. Naniwala siya sa asawa niya. Huwag kang mag-alala. Iniunat ni Julius Reed ang isang kamay at tumingin kay Damian Leopold, ilabas natin ng maaga ang pangit na katotohanan, kung pupunta ako at haantong sa panganib ang iyong anak at asawa, hindi ako mananagot sa mga kahihinatnan. Narinig niya ang tungkol kay Boss Brown mula kay Aaron Jackson. Ang taong ito ay isang tapat na taga-suporta ni Fabian Percival at isang nakamamatay na kaaway sa kanya. Kung magpapakita siya ngayon, nang walang pag-aalinlangan, mas matindi pa ni Boss Brown ang pagpapahirap kay Cooper Ridge at sa kanyang anak. Fine. Basta ibaba mo lang ang pangalan ni Itay Huntington at tumawag ka ulit, kahit mamatay silang dalawa, hindi kita masisisi. Diretso ang tingin ni Damian Leopold kay Julius Reed, nagngangalit ang mga ngipin habang nagsasalita. Sa sobrang kapangyarihan ni Itay Huntington sa Gonzales City, maglalakas loob ba ang isang gang ng mga ruffians na hindi siya igalang? Sige, pupunta ako ngayon. Tumayo si Julius Reed, nagsuot ng coat, at sumunod sa likod ni Damian Leopold. Darating din ako. Mahigpit na sumunod si Kella Radcliffe, patungo sa eksena kasama si Julius Reed. Sa sandaling iyon, sa loob ng Opportunities Private Room, si Cooper Ridge at Darnell Ridge ay brutal na binugbog. Nabali ang tatlong daliri ng kanang kamay ni Cooper Ridge. Duguan ang kanyang mga mata, at namamaos ang kanyang boses dahil sa pagsigaw. Tinatapakan ang ulo ni Darnell Ridge, habang ang isang grupo ng mga tao ay nakatayo sa itaas niya na umiihi. Haha, buksan mo ang bibig mo. Damn it, buksan mo ang bibig mo. Swish! Ang ilan ay nanununtok at sumipa. Ang iba ay naglalabas ng zipper ng kanilang pantalon, hinahayaan ang kanilang sarili na magwala. Mahigpit na tinatapakan ang ulo ni Darnell Ridge, nang may bumuhos na likido sa kanyang bibig. Napagtanto mo ba na ang iyong ulo ay mukhang isang palayok ng silid? Hinayla ng lalaking may galos sa mukha ang kanyang pantalon at tumawa ng malakas. Mag-ingat ka, nandito pa rin si Miss Thornycroft, umubo si Boss Brown. Ayos lang. Ituloy ang paglalaro. Tumalikod si Elwood Thornycroft, bahagyang namula ang mukha habang nakatalikod sa kanila. Paumanhin sa pagkadala, Miss Thornycroft, patawarin mo kami. Paalala ni Boss Brown, dali-daling itinaas ng lahat ang kanilang pantalon, natatawa ng awkward. Pumalakpak, 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 maya-maya lang, sunod-sunod na katok ang nagmumula sa labas ng pinto. Sino ta? Sumenyas ang lalaking may peklat, at tumayo ang nasa likod niya, na sumasangga kay Darnell Ridge at sa iba pang nasa likuran niya. Ikaw. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang isang lalaki at dalawang babae. Ganito, pakisabi sa akin, yung nakatayo sa loob, si Boss Brown ba yun, Boss Brown?
Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, mukhang medyo kakilakilabot habang nagsasalita. Nang makita ang kanyang kilos, ang lalaking may peklat na mukha ay nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Boss Brown, hinahanap ka ng isang binata, parang isang kilala. Oh, tumaas ang isang kilay ni Boss Brown at lumabas sa pribadong silid, sinusuri si Julius Reed. Hindi ako naniniwala na nagkita na tayo, hindi ba? Sa kanyang alaala, tila hindi niya nakilala ang gayong binata. Maaaring ito ay isang kaso ng pagkakamali ng pagkakakilanlan. Ngunit ang katotohanan na ang kabilang partido ay direktang naghahanap sa kanya ay nangangahulugan na siya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Noon lang, lumabas si Elwood Thornycroft mula sa pribadong silid. Sa sandaling makita niya si Julius Reed, ang kanyang mga mag-aaral ay sumikip ng husto. Ikaw kasi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 625, ang napabayaang express delivery sa Lungguhit 1. Ikaw, nandito ka rin. Sa sandaling nakita ni Julius Reed si Elwood Thornycroft, nagmura siya sa loob, na pagtantong masama ito. Sa pag-iisa ni Rebecca Brown, maaaring nabluff niya ang kanyang paraan sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Ngayong nabangga sila ni Elwood Thornycroft, pinagsilbihan nito ang mag-ama para sa kanilang kasawian. Madalas mag-cross ang landas ng mga kalaban, talaga. Bumalik sa airport, sa hotel, sa tahanan ng Koch family. Si Julius Reed ay nag-set up ng mga bitag sa lahat ng dako, natitiyak niyang sa katalinuhan ni Fabian Percival, na pagtanto na niya ngayon. Pero sayang naman. Dahil hindi personal na kumilos si Elwood Thornycroft at ang kanyang kasabwat ay nagpakamatay. Walang sapat na ebidensya, at pinalaya siya ng walang mga kaso. Ito ay naging bigo kay Julius Reed sa buong 5 minuto. Magkakilala kayo. Nagulat si Rebecca Brown nang makita ang ekspresyon ni Elwood Thornycroft. Si Elwood Thornycroft ay anak ni Fabian Percival, nakababalik lang sa bansa ilang araw na ang nakakaraan. Siya ay nakakulong para sa isang kaso ng pagpatay at kalalabas lamang ngayon. Nagkakilala talaga sila. Dahil dito, naging interesado si Rebecca Brown sa pagkakakilanlan ni Julius Reed. Maaari ba siyang ibang tao na dinala ni Mr. Thornycroft pabalik sa bansa? Higit pa sa pagkakakilala sa isa't isa. Ngumisi si Elwood Thornycroft, na nakatingin kay Julius Reed, nakaukit ito sa mga buto, hindi ba? Tama, tama. Awkward na tumango si Julius Reed, same time na sinabi, Miss Thornycroft, kumusta ka na? Sobrang namiss kita nitong mga nakaraang araw. Ang matalik na katangian ng kanilang pag-uusap ay agad na ikinatuwa ni Damian Leopold. Iyon, siya ay humakbang pasulong, nakatingin kay Rebecca Brown, na-offend ka lang ng asawa ko at anak ko kanina. Maaari mo bang, bilang isang taong mapagbigay, isaalang-alang ang kanilang relasyon at pabayaan sila ng minsanan, na maligtas ang mag-ama. Oh, tumaas ang isang kilay ni Rebecca Brown, na pagtantong ito ay isang pagtatangka sa pagsadyep. Ngunit nang makita ang relasyon sa pagitan ng binata at ni Elwood Thornycroft, napag-isipan niya kung dapat niya silang bigyan ng pabor. Kung tutuusin, sapat na silang pinahirapan. Ito ay isang bagay lamang ng pagpunta sa Agos. Miss Thornycroft, you and this gentleman, panlabas na tanong ni Rebecca Brown tungkol sa kanilang relasyon, ngunit ang talagang itinatanong niya ay kung pakakawalan sila o hindi. Ngumiti si Elwood Thornycroft at lumingon, itinuro si Julius Reed, Boss Brown, alam mo bang minsan akong nalock ng 2 araw sa kasong murder? Naaalala ko, tumango si Rebecca Brown. Si Fabian Percival ay naset up pagkatapos bumalik sa bansa at matinding binugbog. Para sa paghihiganti, pinangunahan ni Elwood Thornycroft ang isang grupo para lipulin ang buong Koch family. Nang maglaon, nalaman nilang na-frame sila. Ang mga nakalaban nila ay hindi mga tao ng pamilyang Koch. At pagkatapos nilang pumatay, nagkataong dumating ang mga pulis at nahuli sila sa lugar. Kakaalis lang ni Elwood Thornycroft sa istasyon ng pulisya ngayon, at ang pagkain na ito ay isang pagdiriwang din para sa kanyang paglaya. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sabi ni Elwood Thornycroft na may malamig na ngiti, lumapit kay Julius Reed, siya iyon. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. May tao.
Mahigpit na tawag ni Rebecca Brown, at agad silang pinalibutan ng isang dosenang empleyado. Bigyan ng magandang welcome, ang mag-ama sa silid. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay ay agad na nagmumula ang mga alulong sa loob ng silid. Lubhang miserable, Julius Reed, damn bastard. Sinusubukan mo kaming patayin. Si Damian Leopold ay nanlilisik ang mga mata, na parang baliw na tumakbo papunta kay Julius Reed. Hindi ka tao, hayop ka. Sinabi ko noon na kung ang pagdating ko ay nagdulot ng mas matinding pinsala sa dalawang iyon, wala akong pananagutan. Naiinis na itinulak ni Julius Reed si Damian Leopold, tumalikod, at yumuko, lahat, mangyaring ipagpatuloy ang pagkain mo. Hindi na kita iistorbahin pa. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Keller Radcliffe at akmang aalis na. Sa katunayan, ang mga kaaway ay madalas na nagkikita sa isang makitid na landas. Ano ang mga pagkakataon ng isang engkwentro? Tumigil ka dyan. Galit na sigaw ni Elwood Thornycroft, parang kidlat ang kanyang katawan na bumaril kay Julius Reed. Kung hindi lang niya ito nakita, baka hinayaan na niya ito, pero muntik na niyang ibuwis ang buhay niya sa police station, kahihiyan na hindi niya kayang lunukan. Honey, bumaba ka at paandarin mo ang kotse. Biglang tumalikod si Julius Reed at nasalo ang binti ni Elwood Thornycroft habang tinatangka siyang sipin mula sa himpapawid, at hinayla ito ng malakas. Rip, napunit ang sexing leather na pantalon ni Elwood Thornycroft, na nagpapakita ng malaking kalawakan ng maputlang balat. Napaka-bulgar. Mabilis niyang binawi ang kanyang paa at pamwesto sa kinauupuan, pinagdikit ang kanyang mga hita. Paumanhin, mayroon akong kaunting isyo ngayon. Maglalaro tayo sa ibang araw, kung sakaling magkasalubong tayong muli, sabi ni Julius Reed sa bike-kindat habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Pinigilan niyang gumanti dahil gusto niyang matuto ng leksyon ang mag-ama ng Ridge family. Bukod dito, ito ay isang restaurant, at hindi niya nais na magsimula ng away doon. Habulin mo siya, sumenya si Rebecca Brown, at ang mga tao sa silid ay nagsistream out, na hinahabol siya ng malapitan. Ngunit nang makababa na sila, umalis na si Julius Reed kasama si Keller Radcliffe sakay ng Rolls-Royce. Sa susunod na makita kita, papatayin kita. Pinagmasdan ni Elwood Thornycroft ang mabilis na sedan na may mga ngiping nakakuyom sa galit. Miss Thornycroft, please go to your car. I'll have someone buy you a change of clothes, nag-aalalang sabi ni Rebecca Brown habang naglalakad siya palabas ng hotel. Hindi na kailangan, mahinang pagtanggi ni Elwood Thornycroft habang humihingi ng paumanhin na idinagdag, ikinalulungkot ko talaga, hindi maganda ang pakiramdam ko at kailangan kong umalis. Pagkatapos sabihin iyon, sumakay siya sa kanyang BMW at nagmaneho patungo sa Five Lakes Clubhouse na may dagandong. Kuwait. Samantala, sa Gonzales City sa Tomorrow Logistics Park. Nakaupo si Jennifer Lopez sa isang maluwang na sofa, may hawak na tasa ng kape sa kanyang kamay. Miss, bakit wala pa ring balita sa mga pinadala natin? Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, may hawak na espada sa kanyang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay malamig na malamig. Ang isa naman ay nakasuot ng western suit at mukhang magalang. Sa pagkilos ni Georgia Worm, ang kabilang partido ay parang patay na. Bago pa makapagsalita si Jennifer Lopez, malamig na sabi ng lalaking may hawak ng espada. Siya si Larson Worm, senior na disipulo ng Chandler Swordman na si Nathaniel Worm. Napakahusay ni Georgia Worm, at naniniwala din ako na patay na si Julius Reed, tumanggo si Jennifer Lopez bilang pagsang-ayon. Ang tunay na ama ni Zane Percival ay si Chandler Swordman Nathaniel Worm. At si Arlo Percival ay walang iba kundi isang patsy. Dahil sa kahihiyan ni Zane Percival, si Nathaniel Worm ay nagpadala ng 2 disipulo pababa ng bundok, na nanunumpa na ipaghihiganti ang kanyang anak. Si Jennifer Lopez, gamit ang isang especially iyan na itinanam niya malapit sa Itay Huntington, ay inalam ang kanilang kinaroroonan at may nagpanggap na driver ni Itay Huntington upang akitin si Julius Reed sa isang homey retreat. Isang live na pagkuha, at ang isang kasunduan ay ginawa upang ipadala ang bihag sa kabisera sa pamamagitan ng logistics network ni Arlo Percival kapag siya ay nahuli. Ngunit nang lumipas ang ilang araw nang hindi natanggap ang paghahatid, nagpa siya si Jennifer Lopez na personal na pumunta.
Ang mas matinding dahilan ay nakipag-ugnayan na siya kay Fabian Percival, ang dalawa ay nagbabalak na magsanib puwersa para ilabas si Itay Huntington. Noong siya ay nilabag, nakuhanan ng larawan, at ang mga malalaswang larawang iyon ay lumabas sa malaking screen ng Gonzales City Business Alliance, siya ay naging mga kaaway ni Itay Huntington. Mga kaaway na nakatali sa isang nakamamatay na awayan. Miss Lopez. Maya-maya lang, pumasok si Zane Percival mula sa labas. Nang makita niya ang dalawang lalaki sa tabi ni Jennifer Lopez, tumanggaw siya at yumuko, at sinabing, may dala akong package para sa iyo dito. Ito ay isang oversight ng isang empleyado, nakalimutan nila iyon. Tapos pawis na pawis siya. Maaaring isipin ng iba na sila ay mag-asawa, ngunit siya ay isang papi lamang. Halika rito. Tumanggaw si Jennifer Lopez at iminuwestre siya palapit gamit ang isang baluktot ng kanyang daliri. Sige, yumuko si Zane Percival at maingat na lumapit sa kanya. Sampal. Sinampal siya ni Jennifer Lopez sa mukha at mariing sinaway, sayang ka. Nakaligtaan mo ang isang mahalagang bagay. Dalhin mo sa akin ang paketeng iyon ngayon din. Oo, si Zane Percival, na tinakpan ang kanyang mukha, ay tumalikod at nagmamadaling umalis ng patakbo. 3 araw. Tumingin si Jennifer Lopez sa kanyang mga daliri at nakangiting sinabi, Julius Reed, mas mabuting huwag kang masuffocate. Madudurog ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 626, Sino ang mas mabilis sa lungguhit isa? Hindi nagtagal, dumating si Arlo Percival, na may kasamang 4 na empleyado, na may dalang napakabigat na delivery box sa silid kung saan naroon si Jennifer Lopez. Ikaw, umalis ka na. Matapos maibaba ang pakete, ikanaway ni Miss Lopez ang kanyang kamay. Sinenyasan silang lumabas. Agad na pinangunahan ni Arlo Percival ang kanyang mga tao palabas, na hindi nang ahas na magtagal pa kahit isang sandali pa. Julius Reed, wala akong ideya kung patay ka o buhay. Nang 3 tao na lang ang natitira sa kwarto, nakangiting tumayo si Miss Lopez at lumibot sa delivery box, naglalaan ng oras at umikot dito ng ilang beses. Kung patay ka na, malulungkot talaga ako. Kung ganoon, ang larwang inihanda ko ay dapat gamitin sa Itay Huntington. Habang nagsasalita siya, tinapik niya ang kahon. Walang tunog mula sa loob. Gayunpaman, sa mga gilid ng kahon, may mga bakas ng tuyong dugo. Bagaman hindi prominent, nakikilala pa rin sila. Cosmo, buksan mo ang kahon. Si Miss Lopez ay tumalikod, ang kanyang ekspresyon ay walang emosyon, at umupo muli sa sofa, bahagyang nakakross ang isang paa sa kabila. Oo, Miss, humakbang pasulong si Cosmo, marahang tinapik ang delivery box para masiguradong ligtas ito, pagkatapos ay naglabas ng scanner sa kanyang bulsa. Ding! Matapos ang pag-scan, natuklasan niya ang isang tao na nakahiga sa loob. Upang maging tumpak, kulutin. Siya na talaga. Si Miss Lopez, habang ang kanyang kamay ay nakataas ang kanyang baba, walang pakialam na sinabi, buksan mo, hindi na ako makapaghintay pa. Oo, Miss, iniligpit ni Cosmo ang scanner at sabay na naglabas ng maliit na kutsilyo, maingat na hiniwa ang tape sa kahon. Hindi nagtagal, ang lahat ng tape ay tinanggal. Pagkatapos, idiniin ni Cosmo ang kanyang paa sa kahon at pilit na pinunit ang mga kawit. Boom! Ang kahon ay bumukas tulad ng isang namumulaklak na lotus. Paano magiging ganito? Nang may lumabas na bangkay sa loob, napasigaw silang 3 sa gulat. Hindi. Imposible. Hindi na napigilan ni Larcel Worm ang kanyang kalmado, sumugod siya sa harap ng delivery box, lumuhad ang isang tuhod sa sahig, at marahas na hinawakan ang matigas na katawan ni Georgia Worm. Junior brother, kailangan kitang ipaghiganti. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, galit, at kabaliwan. Hindi ba dapat si Julius Reed ang nasa loob? Napatulala si Miss Lopez. Sa loob ay hindi si Julius Reed, ngunit ang katawan ni Georgia Worm. Tapos yung mga pinadala niya. Sa kaisipang ito, biglang nakaramdam ng lamig si Miss Lopez sa kanyang likod. Anong klaseng halimaw ito? Hindi man lang siya kayang patayin ni Georgia Worm. At sa mga kasama niya, mayroong isang grupo ng mga namumukod tanging hidden weapon box wielder. Nablangko ang isip niya. Parang gumuho ang mundo. Saan ka pupunta? Noon lang, nakita niya si Larcel Worm,
bitbit ang longsword, na humahakbang palabas. Para ipaghiganti ang kapatid kong kapatid. Malamig na sabi ni Larson Worm. Bumalik ka, kailangan natin ng pangmatagalang plano. Kapag ganito kapadalos-dalos, tiyak na may panganib. Tumayo si Miss Lopez, sumigaw ng malakas. Sa mundong ito, walang sino man ang hindi ko kayang patayin. Kahit na siya ay isang Diyos, ngayon ay papatayin ko ang isang Diyos. Whoosh! Mahigpit na isinara ni Larson Worm ang pinto at naglahong mag-isa sa logistics park. Miss, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Cosmo na medyo naguguluhan. Alamin kaagad ang kinaroroonan ni Julius Reed, ibigay kay Larson Worm ang lahat ng impormasyon. Napakagatlabi si Miss Lopez na hindi niya namalayan na dumudugo na ito. Naiintindihan. Kinuha ni Cosmo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga nasasakupan, hanapin kaagad si Julius Reed, ipadala ang mga detalye kay Larson Worm, gawin mo na. Mukhang, kailangan kong simulan ang aking plano ng maaga sa schedule. Nilabas ni Jennifer Lopez ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe. Kuwait, honey, saan tayo pupunta? Uuwi. Umupo si Julius Reed sa passenger seat, humikab. Saan pa tayo pupunta kung hindi sa bahay? Naiinis na sabi ni Keller Radcliffe, ano bang meron sa mga taong ito? Mali ang tumulong, mali rin ang hindi tumulong. At ikaw, itigil mo na ang pakikisalamuha sa balo na iyon. Natigilan sa sinabi niya, natigilan si Julius Reed, pagkatapos ay masayang sinabi, haha, Mrs., nagseselos ka. Makakatawa ka pa. Malamig na ngumuso si Keller Radcliffe, na nanunuya. Siyempre, sinong lalaki ang hindi kikiligin na mahalikan ng 2 beses ni Itay Huntington? Sayang naman, babae ako, inggit lang. Asawa, nagkamali ako. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Sandali, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Anong mali? Sa matagal na panahon na nakasama ni Keller Radcliffe si Julius Reed, alam ni Keller Radcliffe na ang reaksyon niya ay nangangahulugan na may nangyayari. Kaya naman, hindi na siya nabalisa sa isyu ng lalaki at babae. Sinusundan tayo. Pull over. Napatingin si Julius Reed sa rearview mirror at napansin niyang may malapit na sumusunod sa kanila. May 3 sasakyan. Okay. Hindi nagdalawang isip si Keller Radcliffe. Dumiretso sa isang desyerto na kalye at dahan-daang huminto. Hintayin mo ako sa kotse. Bumaba si Julius Reed sa kotse, pinaalalahanan siya ng ginawa niya. Pinabalik na si Cosmo sa mansyon, dahil wala naman silang dalawa sa panganib. Ngayon na sila ay sinusundan, ang kailangan lang niyang gawin ay iwaksi ang buntot, at walang anumang malalaking isyu. Mr. Reed, matagal nang hindi nagkikita. Tunay ngang huminto ang 3 sasakyan sa bakana ng kalye, na mabisang hamarang dito. At ikaw, tumingin si Julius Reed sa lalaki ngunit hindi niya ito nakilala. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, basta alamin mo lang na ako ang lalaking ipinadala para patayin ka. Inalis ng lalaki ang kanyang salaming pang-araw at inilabas ang isang rapid-fire dart box mula sa kanyang dibdib. Balita ko si Mr. Reed ay magaling sa kanyang mga kamay, ako ay napaka-curious na makita kung ang aking darts ay mas mabilis, o ang iyong dart box ay. Mukhang hindi simpleng bagay ang status mo. Nakangiting tumingin si Julius Reed sa 12-dosenang lalaki sa kanyang harapan. Lahat sila ay may mga dart box sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataong sumuko ng walang laban, naglabas ng sigarilyo ang lalaki, at agad na lumapit ang isang katulong upang sindihan ito. Kung payag kang sumama sa akin, baka may pagkakataon pa para mabuhay ka, mahinang sabi ng lalaki pagkatapos huminga ng malalim. Sino ang nagpadala sa iyo? Nakatayo si Julius Reed na nasa balakang ang mga kamay, pinagmamasdan din ang lupain. Kahit gaano kahusay ang isa sa martial arts, vulnerable pa rin sila sa kitchen knife. Masyadong bukas ang lugar, at bagamat sanay siya, may panganib pa rin na masugatan. Jennifer Lopez, Miss Lopez, ang lalaki ay humila ng ilang beses, pagkatapos ay inihagis ang upos ng sigarilyo sa lupa at marahas na tinapakan. Sa lahat ng nararapat na paggalang, ang pagsalungat kay Miss Lopez ay humahantong sa isang dead end. Sumuko na ngayon, at marahil Miss Lopez, sa isang mapagbigay na kalooban, ay maaaring iligtas ang iyong buhay tulad ng isang aso. Sa pagharap sa pananakot ng lalaki,
Biglang tumabi si Julius Reed, galit na inihagis sa malapit na basurahan, sabihin mo kay Miss Lopez, wala na akong oras. Pagkasabi noon, lumitaw ang isang pilak na karayom sa kanyang kamay, na marahas niyang ipinutok. Thwak! Agad na tinusok ng pilak na karayom ang lalaking nasa harapan, na bumagsak sa lupa. Si Julius Reed ay nagtago sa likod ng basurahan sa gitna ng hangin, patuloy na gamulong sa lupa, sinamantala ang pagkakataong sumugod sa harap ng mga lalaki. Whoosh! Whoosh! Naglunsad siya ng dalawang suntok. Direktang tumagos sa katawan ng dalawang lalaking may dart box. Mr. Reed, sana ay pag-isipan mo ito. Sa sandaling iyon, itinutok ng lalaki ang bibig ng dart box sa sedan, nagsimulang mag-spray ng mga bala ng ligaw. Tumigil ka. Si Julius Reed ay umungal, galit na galit, dahil si Keller Radcliffe ay nasa loob pa rin ng kotse. Sasama ako sa iyo. Tumigil siya sa kanyang mga galaw, tumambad sa grupo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 627 Scapegoat sa Lungguhit 1. Tama. Sinenyasan ng lalaking may hawak ng Thompson ang staff na pumunta sa harap at mahigpit na itali si Julius Reed bago kasiya siyang pumalakpak sa kanyang mga kamay. Hindi ko akalain na si Mr. Reed ay magiging isang taong may ganoong katapatan at katwiran. Pagkatapos magsalita, itinuro ng lalaki ang sedan, pumunta ka, hulihin mo sa akin ang babae sa kotse na iyon. Keller Radcliffe, tumakbo ka, malakas na sigaw ni Julius Reed. At nang marinig ni Keller Radcliffe ang kanyang sigaw, pinaandar agad ni Keller Radcliffe ang sasakyan at pinara ang gasolina. Boom! Tumilapon ang four-wheel drive na sasakyan, patungo sa kabilang panig. Itap-tap-tap, bagamat nagpaputok ng baril ang lalaki sa likod ng sasakyan, nagawa lang niyang basagin ang windshield sa likuran at hindi man lang nasugatan si Keller Radcliffe. Damn it! Hayaan mong makaalis ang babaeng iyon. Dumura siya ng masama at saka hinawakan ang lubod na nakatali sa katawan ni Julius Reed, hinayla siya papunta sa isang van. Boss, nahuli na namin ang tao. Pagkasakay sa van, inilabas ng lalaki ang kanyang telepono at buong pagmamalaki, please rest assured, siguradong ihahatid namin ang tao ng ligtas. Ano, Larsen Worm? Sige. Pagkatapos ibaba ang tawag, humarap ang lalaki kay Julius Reed, tumawa ng malakas, at sinabing, at narito, akala ko ikaw ay isang kakilakilabot na tao, ngunit hanggang doon lang iyon. Bakit hindi mo ilagay ang nakatagong kahon ng sandata at subukan nating muli? Malamig na tanong ni Julius Reed. Hey, bakit hindi ko dapat gamitin ang hidden weapon box ko? Bahagyang bumantong hininga ang lalaki, at itinuro ang Thompson sa kanyang kamay, alam mo ba kung gaano kahalaga ang nakatagong kahon ng sandata na ito? Ginamit ni Miss Lopez ang kanyang mga koneksyon para makuha ito. Kung hindi dahil sa pakikitungo sa iyo, magdadalawang isip ako na ilabas ito. Maraming problema talaga ang pinagdaanan ni Miss Lopez. Walang tigil ang pangungutya ni Julius Reed. Kuwait. Aaron Jackson, si Julius Reed ay kinidnap. Hindi umuwi si Keller Radcliffe. Dumiretso siya sa 12K Terrace at patakbong pumasok sa opisina ni Aaron Jackson na parang baliw pagkababa ng sasakyan. Nakilala ng mga tao sa 12K Terrace si Keller Radcliffe, kaya walang pumihil sa kanya, nasa kanya ang berdeng ilaw sa lahat ng paraan. Anong nangyari? Nang marinig ni Aaron Jackson ang kanyang sinabi, napalunok siya mula sa kanyang upuan. Sinusundan kami sa kalye, gusto ni Julius Reed na lumabas ng kotse para harapin ang buntot. Pero ang kabilang side ay may nakatagong kahon ng armas, at nasa kotse pa rin ako. Naluluha na si Keller Radcliffe, at nabulunan siya, pinunasan ang kanyang mga mata, upang iligtas ako, nahuli siya ng mga taong iyon. Damn! Binasag ni Aaron Jackson ang kamao niya sa desk. Ate, huwag kang magpanik, mag-iipon ako ng mga tao ngayon din. Paikot-ikot siya sa paglalakad bago kinuha ang telepono sa desk at sumigaw, kung sino man ang matatawagan mo, tawagan silang lahat. Damn it, nakidnap ang amo, bilisan mo. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumunot ng sigarilyo si Aaron Jackson, humila ng malalim, at pagkatapos ay inaliw si Keller Radcliffe. Huwag kang mag-alala, ang boss ay may mahusay na kakayahan, hindi siya mahihirapan. Pagkatapos magsalita, umalis siya sa 12K Terrace. Mga kapatid, sumunod ka sa akin.
Sumakay si Aaron Jackson sa kanyang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa lokasyong natukoy nila sa pamamagitan ng surveillance. Ang lokasyon ay sa West Harbor Wharf ng Gonzales City. Pagkaalis ng mga taong ito, isang lalaking nakasuot ng puting tradisyonal na damit ang pumasok sa pasukan ng Twoke Terrace. "Sir, anong serbisyo ang kailangan mo?" tanong ng receptionist. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang tao sa role-playing. Ngunit ang paggawa nito sa kanyang edad, ginagaya ang mga kabataan. "Siguradong weirdo. Kailangan ko, pumatay." Spurt. Ang longsword ay mabilis na hinugot mula sa kaluban nito. Hindi pa nag-react ang receptionist nang natusok na ng espada ang katawan nito. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, naninigas at patay na. Pagkatapos, pumunta ang lalaki sa opisina ni Aaron Jackson, pinatay ang lahat ng nakatagpo niya. "Sino ka?" Si Kella Radcliffe, sabik na naghihintay sa opisina, ay nagulat nang makita ang lalaki. Sa espada, may sariwang dugo pa rin. "Ako, ang lalaking dumating para patayin ka." Pagkatapos magsalita, lumapit ang lalaki kay Kella Radcliffe. "Kuwit, buddy, nakarating na ba tayo?" Si Julius Reed ay nakaupo sa likod ng van, tila hindi napapansin ang katotohanan na siya ay kinidnap, walang tigil na nagtatanong. "Anak, nagmamadali ka bang mamatay?" Ngumuso ng masama ang lalaki, "Sa loob ng 5 minuto, makikilala mo na ang taong nakahuli sa iyo." 5 minuto pa, masyadong mahaba iyon. Umiling si Julius. Paano kaya siya madaling mahuli? Gusto lang niyang makahanap ng pagkakataon para tuluyang maalis si Jennifer Lopez. Ang ganitong mga pagkakataon ay bihira. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga kaaway, pumatay ng isa na hindi dapat ipag-alala. Hindi nagtagal, huminto ang van sa West Harbor Wharf sa Gonzales City. "Lumabas ka." Malakas na itinulak ng lalaki si Julius Reed, hinayla siya papunta sa pantalan. Ang West Harbor Wharf ay desyerto sa sandaling iyon. Sa gitna ng pantalan, nakatayo ang isang grupo ng mga 10 tao. "Mag-ayos ka." Inilabas ng lalaki ang kanyang Thompson at idiniin ito sa likod ni Julius Reed. "Kung maglakas loob kang subukang tumakbo, kaibigan, isang dart mula sa akin ang magpapadala sa iyo sa iyong paraan." Pagkatapos sabihin iyon, hinimok niyang muli, "Halika. Ilipat mo." "Okay, okay, okay." Inulit ni Julius Reed ang salitang "sish" ng 3 beses, dahan-daang naglakad patungo sa gitna ng pantalan. Nang makalapit na siya sa kanya lang napagtanto na hindi pala si Jennifer Lopez ang naghihintay sa kanya. "Julius Reed, matagal nang hindi nagkita, kumusta ka na?" Si Zane Percival ay nakatayo doon na nakasuot ng suit, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, nakatingin sa kanya na may poster na parang isang panalo. "Iniisip ko kung sino, ikaw pala." May bahid ng pagkabigo ang naramdaman ni Julius. Papatayin sana niya si Jennifer Lopez, kaya paano niya napunta ang kanyang anak na si Zane Percival? Nagulat. Tawang-tawa si Zane Percival sabay turo kay Julius, "Hindi mo inaasahan ang araw na ito, di ba? Na mahuhulog ka talaga sa mga kamay ko." Bumalik sa shooting range, siya ay napahiya sa lahat ng posibleng paraan. Nabugbog na siya hanggang sa puntong wala nang natira kahit isang ngipin sa bibig, at kumalat pa ang video niya na tumatahol na parang aso. Ang pangyayaring iyon ay naging bangungot niya. Ngunit dahil masyadong sanay si Julius Reed, ang tanging magagawa ni Zane Percival ay tahimik na magtiis. Sa wakas, dumating si Jennifer Lopez sa Gonzales City kasama ang kanyang personal na gwardya at nahuli ang mayabang na walang hiya na kabataang ito. "Naisip mo ba noong araw na ito, noong natanggal mo lahat ng ngipin ko? At noong ginawa mo akong tumahol na parang aso, alam mo ba na mapupunta ka sa aking mga kamay?" Lumapit si Zane Percival kay Julius Reed, nanunuya, "Ang yabang mo talaga, no? Nakatayo ako sa harap mo, anong magagawa mo sa akin?" Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang submachine hidden weapon box mula sa isa sa kanyang mga empleyado, at itinuro ang mga paa ni Julius Reed. "Ngayon, babuliin ko muna ang 2 paa mo, bilang kaunting interes." "Ganun ba? Kung gayon, dapat kong sabihin na pasensya na." Bahagyang bumulusok ang bibig ni Julius Reed, at kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumambulat sa lakas. Whoosh! Ang makakapal na mga lubid ay direktang naputol. Sa sumunod na sandali,
nakapulupot ang kanyang kamay sa leeg ni Zane Percival. Sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban? Kinuha ni Julius ang submachine hidden weapon box mula kay Zane Percival at itinago ang sarili sa katawan ni Zane. Plano kong patayin ang mahal mong ina, ngunit nagpa siya kang maglaro ng tupa ng sakripisyo. Tumpak talon-talon. Ang Thompson ay nag-spray ng mga bala, at ang mga lalaking nakaitim ay bumagsak ng napakarami. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 628 Pagsisisid sa Lungguhit 1. Ikaw. Si Zane Percival ay natakot sa kalokohan. Si Julius Reed ay malinaw na nakatali ng mahigpit gamit ang lubod ng abaka, ngunit ngayon ay nakalaya na siya sa isang iglap. Paano ako? Dapat na lang ba akong sumuko? Ipahiya mo na parang aso. Ganun ba? Nakatingin sa nakatulala na si Zane Percival sa kanyang harapan, sinabi ni Julius Reed na may paghamak, "Young Master Percival, hindi ka maaaring makapaniwala na ang ilang maliliit na bastos, na kamakaway ng ilang basag na kahon ng sandata, ay maaaring mahuli ako, hindi ba?" Ako, blanko ang isip ni Zane Percival, hindi niya moari kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Hindi ba't ang mga lalaking nakaitim na iyon na may hawak na mga kahon ng armas ay dapat na nakagapos ng mahigpit kay Julius Reed? Pinaglalaroan mo ba ako? Napatingin siya sa mga lalaking nakaitim sa harapan niya, puno ng galit ang tono niya. Ang una niyang instinct ay isipin na pinagtaksilan siya ng mga lalaking nakaitim na ito, na dinala nila si Julius Reed para lang itayo siya. "Young Master, patay na lahat ng kapatid natin." Itinuro ng lalaking nakaitim ang mga katawan na nakakalat sa lupa at takot na sinabi, "Nahuli nga namin siya kanina, at ang lubod ng abaka na iyon ay hindi lang isang beses na nakatali. Paano ko malalaman na makakawala siya sa lubod ng abaka?" Nang mahuli nila si Julius Reed, hindi pa sila nakaharap ng maraming pagtutol. Dagdag pa, ang lubod ng abaka ay napakatibay, pagkatali nito sa sarili niya, sinuri pa niya ulit. Nang makababa sa kotse, maayos pa rin ang lubad, paano ito ngayon ay napakahina? Patayin mo siya para sa akin. Wala nang lakas si Zane Percival para mag-isip ng husto, ang tanging nasa isip niya ay patayin si Julius Reed. Kahit anong mangyari, hindi siya papayag na umalis ng buhay ang lalaking ito. Lahat, mag-charge. Ang natitirang mga lalaking nakaitim, bagamat may hawak silang mga kahon ng armas, ay nakatayo si Zane Percival sa harap ni Julius Reed. Kung papatayin nila si Zane Percival, tiyak na hindi sila pababayaan ni Jennifer Lopez. "Young Master Percival, mukhang mayroon ka pa ring maling akala tungkol sa akin," mahinang sabi ni Julius Reed. Itinaas ang bibig ng kahon ng sandata at itinuro ang mga lalaking nakaitim na nasa harapan niya, "Sa tingin mo kaya nila akong patayin?" Ratetat, sa isang pagsabog ng apoy mula sa kahon ng sandata, ang lahat ng mga lalaking nakaitim ay nahulog sa mga pool ng dugo. Walang nakaligtas. 1 minuto lang ang lumipas. Ang sitwasyon ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang mga mangangaso ng nakaraang sandali ay ngayon ay naging haunted. Pakawalan ng ating Young Master Percival. Matapos mamatay ang mga may hawak ng weapon box, nanatili ang 2 personal na bodyguard ni Zane Percival. "Tito Levi's, iligtas mo ako." Takot na takot si Zane Percival. Nanghihina na ngayon ang kanyang mga binti, mapatla ang kanyang mga labi. Wala sa kanyang dating kay-abangan. Sila lang. Napatingin si Julius Reed sa 2 matanda sa harapan niya at sinipa si Zane Percival sa binti. Basag. Pa ako. Si Zane Percival ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay, kalahating nakaluhod sa lupa, pawis na pawis sa sakit. "Kayong dalawa, hintayin mo muna siya sa ilalim ng lupa." Itinapon ni Julius Reed ang kahon ng sandata at mabilis na umilo sa harap ng 2 matanda. Sabay abot ng 2 kamay niya. Basag. Hindi man lang namalaya ng 2 ang nangyayari hanggang sa magkapilipit ang kanilang mga leeg. Dumagundong. Noon lang, 12 ng mga kotse ang dahan-daang huminto sa pantalan. "Ha, Julius Reed, siguradong patay ka." Nang makitang dumarating ang mga reinforcement, hindi mapigil ang tumawa si Zane Percival, "Nakikita mo iyan. Hindi ka maaaring lumipad ngayon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, hayaan mo lang akong umalis, at baka maligtas ang Young Master na ito." Idiot. Sinulyapan siya ni Julius Reed, saka marahas na binali ang kabilang binti niya.
Basag. Napaluhod si Zane Percival, umuungol na parang baboy. Tingnan mong mabuti, sila ang aking mga tao. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumayo si Julius Reed sa kanya at kumaway. Ano, paano ito posible? Nang makita si Aaron Jackson na dahan-daang naglalakad pababa, si Zane Percival ay naging ganap na tulala. Sa sandaling iyon, nakalimutan pa niya ang sakit ng kanyang mga binti. Aaron Jackson. Aaron Jackson ng Gonzales City. Kilala siya ng lahat, kahit ang kanyang ama, si Arlo Percival, ay walang karapatang makipag-usap kay Aaron Jackson. Boss, okay ka lang ba? Hindi pinansin ni Aaron Jackson si Zane Percival na nakahandusay sa lupa at mabilis na naglakad papunta kay Julius Reed, na nag-aalalang nagtanong. Sa katunayan, nang makita niya ang mga bangkay sa lupa, alam niyang okay lang si Julius Reed. Sinadya kong patayin si Jennifer Lopez, ngunit ang anak niya ang pumalit sa kanya. Kinawayan ni Julius Reed ang kanyang kamay at inutusan ang nasa likod ni Aaron Jackson, itali mo siya para sa akin. Oo, agad na lumapit ang mga empleyado ni Aaron Jackson at itinali ang mga kamay ni Zane Percival sa kanyang likuran, ibinalot ang lubid sa kanyang mga paa. Julius Reed, bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, tiyak na papatayin ka ng nanay ko. Hindi ka magtatapos ng maayos. Nabali na ang mga paa ni Zane Percival, at ngayon ay hindi na siya makahinga dahil sa pananakit ng mga lubid sa paa niya. Samping ka, Julius Reed, papatayin kita. Napasigaw siya sa sobrang sakit, na mamaos pa ang boses. Please, bitawan mo ako, hindi na ako maglalakas loob na kalabanan ka, bibigyan kita ng pera, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sa ilalim ng matinding sakit, ang pagnanais ni Zane Percival na mabuhay ay nagparaya sa kanya. Pero, huli na ang lahat, sa sandaling nagpadala siya ng mga tauhan upang hulihin si Julius Reed, ang kanyang kapalaran ay natatakan bilang kamatayan. Naaalala mo ba ang sinabi ko minsan? Lumapit si Julius Reed kay Zane Percival, tumawa ng mahina, salungatin mo ako, at iisa lang ang daan palabas ang kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon at sinenyasan niya, ay drag mo siya sa dagat para sa akin. Naglakad si Julius Reed sa gilid ng pantalan at kinuha ang mobile phone na nalaglag ni Zane Percival. Walang password, diretso niya itong binuksan. Matapos mahanap ang number ni Jennifer Lopez dito, nag-video call si Julius Reed. Zane, kumusta? Maayos ba ang takbo? Julius Reed, bakit ikaw? Si Jennifer Lopez ay orihinal na nasa kalagitnaan ng paglalagay ng makeup, ngunit nang ang kanyang tingin ay tumira sa kanyang telepono, ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat. Nasaan si Zane? Nasaan ang anak ko? Halos mapasigaw siya. Ang iyong anak ay nasa dagat. Inayos ni Julius Reed ang camera, ipinakita si Zane Percival. Paano, Miss Lopez, gusto mo bang pumunta para makipag-usap? Julius Reed. Si Jennifer Lopez ay umungal sa galit, nagbubuga ng makamandag na sumpa, hindi ka matatapos. Papatayin kita, sisiguraduhin kong mapuputol ka para sa kapakanan ng aking anak. Kung hindi ka pupunta, baka kailangan ko lang pakainin si Zane Percival sa isda. Lumingon si Julius Reed, tumingin kay Zane Percival, at bahagyang ngumiti, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pupunta ka ba, o hindi? Mayroon kang 30 segundo para pag-isipang mabuti. Julius Reed. Huminga ng malalim si Jennifer Lopez at mahinahong sinabi, hayaan mo siya, at simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Nagkaroon lang siya ng isang anak na lalaki, at hindi niya kayang mawala ito kahit anong mangyari. Paumanhin, ako ay isang taong may sama ng loob. Ikaw at ang iyong anak ay nagplano laban sa akin, kaya kailangan kong gumanti. Tumangala si Julius Reed sa langit, bumantong hininga, at sinabing, mayroon ka pang 10 segundo upang isaalang-alang. Hey, malamig na tumawa si Jennifer Lopez, Julius Reed, kahit pumunta ako, kapareho ng kamatayan. Teka lang, ako, Jennifer Lopez, gagawin ko ang lahat para masigurado mong pagbayaran mo ang pagkamatay ng anak ko. Hindi ba niya gustong iligtas si Zane Percival? Ngunit kung siya ay talagang pumunta sa pantalan, ito ay katumbas ng pagtapon sa kanyang sarili sa yungib ng leon. Ipinadala ang kanyang sarili sa kamatayan para sa wala. Sorry, gamit ang mabilis na pag-wave ng kanyang kamay, Julius Reed.
Naputol ang mga lubid ni Zane Percival. Bumulusok ang buong katawan niya sa dagat na parang maninisid, diretsong bumagsak. Splash! Pagkatapos ng isang malaking splash sa ibabaw ng dagat, walang karagdagang paggalaw. Zane, si Jennifer Lopez ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming pag-iyak, na puno ng kawalan ng pag-asa. Julius Reed, ako, si Jennifer Lopez, ay nanunumpa na babayaran kita ng dugo para sa dugo. Kung gayon, mas mabuting magmadali ka, sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti sa screen, dahil hindi magtatagal ay ipadala na kita para makasama muli si Zane Percival. Pagkasabi nun, inihagis niya sa dagat ang mobile phone ni Zane Percival. Tapos tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 629, Gitnang gulang na byudo sa lungguhit isa. Zane Percival. Sa Gonzales City, sa Logistics Park. Lumuhad si Jennifer Lopez sa harap ng dressing table, wasak na wasak ang kanyang bagong lagay na makeup. Mapurol ang kanyang tingin, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga taon, maingat niyang inilatag ang pundasyon, na nagtatatag ng mga koneksyon sa kabisera. Ang lahat ng ito ay upang ibalik si Zane Percival sa pamilya Lopez upang manahin ang negosyo ng pamilya. Tuldok-tuldok-tuldok, ngunit ngayon, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nawala sa alisan ng tubig. Julius Reed, papatayin kita. Dapat, naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa sakit, ibinaon ang kanyang mukha sa dressing table, ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. Mandirigma ng anino, Miss, ang Shadow Warrior, na nakatayo sa labas ng pinto, ay pumasok at nagtanong, ano ang iyong mga order? Yung babae, nahuli mo ba? Huminga ng malalim si Jennifer Lopez at sinabi sa nanginginig na boses, gusto kong matikman niya ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Nahuli na ang babae. Si Larcel Warm ang nangunguna sa team, naghihintay kay Julius Reed sa Levi Mountain sa likod ng Gonzales City. Tahimik na sagot ni Shadow Warrior. Sabihin kay Larcel Warm na patayin ang babaeng iyon. Halos mapasigaw si Jennifer Lopez. Kung si Julius Reed ang naging dahilan ng pagpapaalis niya ng kanyang mahal sa buhay ng maaga, determinado siyang tiisin ang paghihirap ng pagkawalan ng kanyang minamahal. Miss, kung mamatay ang babaeng iyon, si Julius Reed siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Biglang tumayo si Jennifer Lopez, tinitigan ang Shadow Warrior, huwag mo akong ulitin. Oo, Miss, nanginginig sa takot ang Shadow Warrior, mabilis na tumalikod, at lumabas ng silid. Larcel Warm, inutusan ka ni Miss na patayin ang babaeng iyon. Nilabas niya ang phone niya at agad na tinawagan si Larcel Warm. Dahil sinundan si Jennifer Lopez ng higit sa isang dekada, hindi pa siya nakita ng Shadow Warrior na galit na galit. Naiintindihan. Binaba ni Larcel Warm ang telepono at, na may hawak na espada, ay lumapit kay Kella Radcliffe. May gustong pumatay ako sayo. Napasquat siya, nakatingin sa mga mata ni Kella Radcliffe, so, I'm sorry. Patayin mo na lang ako, hindi ka hahayaan ng asawa ko na makatakas dito. Si Kella Radcliffe, bagamat nakatali sa puno, ay hindi nagpakita ng takot. Sa kanyang mga mata, may espiritu ng pagbibitiw sa kanyang kapalaran. Pero bago iyon, tatawagan ko muna ang asawa mo. Bumantong hininga si Larcel Warm, kinuha ang isang telepono mula sa katawan ni Kella Radcliffe, at nag-aatubili na umiling, ang abala. Kung nagtagumpay si Zane Percival, napatay na sana kita sa isang hampas ng aking espada at umalis nang hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problemang ito. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Kella Radcliffe, in-unlock ang telepono gamit ang fingerprint nito, at sinimulan ang isang video call kay Julius Reed. Honey, ikaw. Magsasalita na sana si Julius Reed sa eroplano ngunit napagtanto niyang lalaki ang ipinakita sa telepono ni Kella Radcliffe. Aaron Jackson. Nasaan ang asawa ko? He turned fiercely, grabbed Aaron Jackson's collar. Boss, nasa opisina ko ang asawa mo. Mabilis na inilabas ni Aaron Jackson ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga tauhan, ano? Sabihin mo ulit iyan. Pagkababa ng telepono ay namula ang mukha niya. Ang mga tao sa Copper Sparrow platform ay patay na lahat. Sister-in-law. Hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ikaw.
Huminga ng malalim si Julius Reed at bumalik sa video, na nakaharap kay Larson Worm. Nasaan ang asawa ko? Ikaw ba ang maalamat na si Julius Reed? Malamig na tumawa si Larson Worm, umiling, akala ko magiging kahanga-hanga ka, ngunit isa ka lang magandang bata. Namatay ang aking nakababatang kapatid sa kamay mo, nakakahiya. Tinatanong ko sa huling pagkakataon, nasaan ang asawa ko? Napakalamig ng boses ni Julius Reed. Si Kela Radcliffe ang sakong ni Achilles. Kahit sino ang humipo sa kanya, ang kahihinatnan ay maaaring isang bagay lamang. Kamatayan. Nasa kamay ko ang asawa mo, ibinaling ni Larson Worm ang video kay Kela Radcliffe. Dahan-daang nakapatong ang espada niya sa leeg ni Kela. Ngayon, halika rito. Kung hindi, magiging bangkay siya. Ang lakas ng loob mo. Huminga ng malalim si Julius Reed, mabilis na kinalma ang sarili. Hinihiling ko ang tuloy-tuloy na video, tinitiyak ang kaligtasan ng aking asawa. Kung hindi, hindi ako lalapit. With a smirk, he added, kung gusto mo talaga siyang patayin, wala akong kawalan. Matagal nang gustong pumalit si Itay Huntington ng Gonzales City, dapat aware ka dyan, di ba? Ikaw, pinagtatawanan mo ba ako? Kung talagang wala kang pakialam, papatayin ko siya ngayon din. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa labi ni Larson Worm. Sa kanyang mga mata, ang ginawa ni Julius Reed ay walang iba kundi isang gawa ng awa para sa kanyang sariling empleyado. Hindi niya bibigyan ng ganoong kasiyahan. Huntington, humanda ka sa pamamahala. Ang asawa ko ay kinidnap at kasalukuyang hindi alam ang kapalaran, malamang na hindi na mabubuhay. Akmang kikilos na si Larson Worm, nadatnan niya si Julius Reed na walang pakialam na naka-cross legs at tumatawag. Julius Reed, nawala ka na ba sa isip mo? Nagulat si Itay Huntington nang makatanggap ng ganoong tawag. Totoo. Isang shadow warrior ang nangho-hostage sa aking asawa at nakikipag-video call sa akin, casual na sabi ni Julius Reed, bilang kanyang lalaki, syempre pupunta ako upang iligtas siya, ngunit kung iligtas ko ba siya ay hula ng sinuman. Kung mamatay si Kela, ikaw ang magiging kahalili. Habang nagsasalita siya, si Larson Worm ay matamang nakatitig sa screen, bahagyang idiniin ang espada sa leeg ni Kela. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na bahid ng dugo sa makatarungang balat ni Kela. Nanatili ang mga mata ni Larson Worm kay Julius Reed, umaasang makikita ang pag-aalala, pagkabalisa, o gulat sa kanyang mukha. Gayunpaman, pagkatapos na makita ito, si Julius Reed ay humagalpak ng tawa. Huntington, alam mo ba? Ang iyong mga pagkakataon na pumalit ay tumaas ng malaki, ang taong iyon. Tumawa siya ng hindi mapigilan. Ang lalaking iyon ay talagang gumawa ng isang hakbang, at sa palagay ko sa loob ng ilang minuto, hindi mo na kailangang magpalusot sa likod ko. Fine. If Kela dies, tell me immediately. I'll come straight to you, and we'll get married on the spot. From then on, we will live together, and I will even bear you a nice fat son. Sa pamamagitan ng speakerphone, parang nasasabik ang boses ni Itay Huntington. Tama. Kung ako ang papalit, dapat ko bang personal na kunin ang kanyang katawan? Oo naman, maaari mong kunin ang kanyang katawan. Ito ay sa Levi Mountain, sa likod ng Gonzales City. Habang sinasabi niya ito, bumaling si Julius Reed kay Aaron Jackson, Kuya, ang pagluluksa ay maaaring maging mapalad. Ang mawala ng asawa sa gitnang edad ay maaaring maging isang magandang bagay, ha? Deal. Kung ikakasal ka, ako ang mag-aayos para sa iyo. Naguguluhan si Aaron Jackson ngunit masayang tumugon pa rin. Siguradong may dahilan ang kanyang amo kung bakit siya kumilos ng ganito. Anak, gusto mo ba ang asawa mo o hindi? Nagagalit na si Larson Worm, ang kamay niyang nakahawak sa espada ay nagsimulang manginig. Walang pinagkaiba sa kanya ang pagpatay sa babaeng ito. Ngunit si Julius Reed ay kailangang mamatay. Kailangan niyang ipaghiganti si Georgia Worm. Nang makitang hindi masyadong nag-aalala si Julius Reed sa babaeng ito, nakaramdam talaga siya ng kaunting gulat sa loob. Gawin natin ito. Alinmang paraan, asawa ko siya. Matapos ibaba ang telepono kay Itay Huntington, napakamot ng ulo si Julius Reed at sinabing, kung hindi ko siya ililigtas, mahirap bigyang katwiran. Ngunit sa kondisyon na dapat siyang masigla at hindi nasaktan bago ako makarating doon, o aalis ako kaagad. Fine.
Ililigtas ko ang buhay niya sa ngayon. Bigyan ka ng kalahating oras, halika mag-isa. Malamig na sumangot si Larsen Worm, nasa Levi Mountain ang aking mga tao. Okay. Ibinigay ni Julius Reed ang kanyang telepono kay Aaron Jackson, bantayan mo ako, kung mahawakan niya ang iyong hipag, tawagan mo ako kaagad. Pagkasabi nito, kinuha niya ang telepono ni Aaron Jackson at diretsyong tumalon mula sa helicopter. Sa sandaling iniwan niya ang chopper. Agad na naging malungkot ang mukha ni Julius Reed. Ang Dragon King ring sa kanyang kamay ay nagbuga ng sobrang nakakasilaw na pulang ilaw. Kasabay nito, sa Gonzales City, sa 5 State International. Magpadala ka agad ng isang tao sa Levi Mountain. Pumunta doon sa lalong madaling panahon. Tumayo si Itay Huntington mula sa kanyang upuan, itinuro ang Diamond, ay deploy ang pinakamalakas nating puwersa, kailangan nating iligtas si Kela Radcliffe. Miss, hindi mo ba gusto si Julius Reed? Bakit gusto mo pa siyang tulungan? Kung mamatay si Kela. Kung mamatay siya. Huminga ng malalim si Itay Huntington, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 630 ang pakiramdam ng pagkakagat sa lungguhit isa. Ang Levi Mountain ay isang tiwangwang na burol. Noong mga naunang taon, ang Gonzales City ay isa lamang nayon kung saan ang mga taga-nayon ay madalas na pumupunta sa Levi Mountain upang magsibak ng kahoy at manghuli. Nang maglaon, sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, ang lungsod ng Gonzales, malapit sa baybayin, ay naging isang mahalagang daungan. Dumami ang populasyon, at dumagsa ang kayamanan. Sa loob ng wala pang 20 taon, ang Gonzales City ay naging isang malaking lungsod. At ang Levi Mountain ay naging isang tigang na burol. Tuldok-tuldok-tuldok, walang kailangang manghuli, walang kailangang magsibak ng kahoy. Sa panahon na dumadaloy sa material na pagnanasa, maging ang natitirang sira-sirang templo dito ay tuluyang gumuho dahil sa malakas na ulan 3 taon na ang nakararaan. Sa sandaling ito, nasa loob ng templo si Larsen Worm. Sa paligid ng templo, sa loob ng 500 metrong radius, ay ang mga nakatagong ahente na ipinadala niya. Para pigilan si Julius Reed na palibutan sila ng kanyang mga tauhan. At pinag-isipang mabuti ang ruta ng pagtakas. Pagkatapos patayin ang kanyang target, siya ay sumugod sa kagubatan, tumakas sa Levi Mountain sa pamamagitan ng isang pre-dog tunnel. Sa ibaba ng bundok, naghihintay ang mga tao ni Jennifer Lopez na sunduin siya. Ngunit ngayon, medyo hindi mapakali si Larsen. Gusto niyang pumatay ng malinis at mahusay, ngunit hindi niya magawang pumatay. Buzz. Muling nag-vibrate ang cellphone. Ito ay isang tawag mula sa Blackwind. Ang tawag na ito ay maaaring tungkol lamang sa isa sa 2 bagay. Una, para tanungin kung napatay niya si Kela Radcliffe. Pangalawa, para tingnan kung buhay pa si Julius Reed. Nag-alinlangan si Larsen, pagkatapos ay piniling tanggihan ang tawag. Sa pagkamatay ni Kela Radcliffe, posibleng hindi dumating si Julius Reed. Kung gayon, hindi niya magagawang ipaghiganti si Georgia Worm. Bukod dito, sa sandaling namatay si Julius Reed, ang babaeng ito ay agad na susundan at magkakasama sa kalsada. Hindi maintindihan ni Larsen kung bakit nagmamadali si Jennifer Lopez. Patayin mo ako, pagkatapos. Walang tigil na nagpupumigla si Kela Radcliffe, galit na nakatingin kay Larsen, kung lalaki ka, patayin mo na lang ako. Itigil mo na ang kabog sa paligid, ni na maliit kita. Sa harap ng ganoong provocation, malamig na bumantong hininga si Larsen at umiling, ano ang pagmamadali? Patay maya-maya, pareho lang, maghintay ka lang. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabagsik ang babaeng ito. Iisipin na gusto niyang mamatay para protektahan ang sarili niyang asawa. Kung ikukumpara sa kanya, talagang kasuklam-suklam si Julius Reed. Isinabot ni Larsen ang kanyang mobile phone sa isang puno, tinitiyak na laging nakikita si Kela Radcliffe. Siya naman ay nakaupong nakakross sa lupa, hawak ang longsword sa magkabilang kamay, nararamdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Samantala, sa paanan ng Levi Mountain, isang maliit na pangkat ang tahimik na umakyat sa bundok. Lahat sila ay nakasuot ng jungle camouflage, may dalang malalakas na crossbows sa kanilang mga kamay. Ang mga crossbows na ito ay napakalakas at maaaring tahimik na pumatay ng tao. Pinakamahalaga,
Ang mga lalaking ito ay nilagyan ng mga infrared sensor. Boss, 2 tao sa unahan. Ang natitira ay halos 100 metro ang layo sa kanila, bulong ng isang camouflaged assaulter, na may hawak na infrared sensor. Ilabas mo sila ng tahimik. Siguraduhing pumatay sa isang arrow. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong huminga. Ikanaway ni Kong ang kanyang kamay. Whoosh, whoosh. 2 malalakas na pana ng pana ang bumaril. Kayong mga lalaki, ilabas ang lahat ng mga gwardya sa paligid. Pagkatapos ay hintayin ang aking utos. Matapos magbigay ng hudyat, tahimik na naghiwa-hiwalay ang mga natitirang lalaki. Di nagtagal, ang lahat ng mga bantay sa perimeter ay namatay sa ilalim ng mga pana ng pana. At sa loob ng sira-sirang templo, ganap na walang kamalay-malay si Larson Worm. Makalipas ang 15 minuto, dumating si Julius Reed sa Levi Mountain mag-isa. Dumating ka na. Nang marinig ang mga yabag, biglang iminulat ni Larson ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang binata na nakatayo sa kanyang harapan, may hawak na gintong longsword, na naglalabas ng aura ng pagpatay na layunin. "I've come," mahinahong tugon ni Julius Reed, habang nakatingin kay Keller Radcliffe na nakatali sa puno. "Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay?" Tumayo si Larson, hawak ang longsword, at malamig na nagtanong. Talagang hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang Great Joe Lanyo sword, itinuro ang dulo nito ng diretso kay Larson, ngunit alam ko kung paano ka mamamatay ngayon, sa pamamagitan ng 1,000 hiwa. Haha, tumawa ng malakas si Larson, biglang sumugod kay Keller Radcliffe. "Ngayon, papatayin ko muna ang asawa mo." Whoosh, whoosh, whoosh. Noon lang, hindi mabilang na mga pana ng pana ang bumaril. Nagulat si Larson at napatigil sa kanyang paglalakad, ang kanyang longsword ay galit na naglalazlaz, halos hindi nalilihis ang mga pana ng pana. Sa maikling sandali na iyon, sumingit si Kong, na naglazlaz sa mga lubod na nagbubuklod kay Keller Radcliffe. "Kayong lahat." Nang makita ang mga taong ito, nagulat si Larson. Naglagay siya ng mga lihim na bantay sa labas, ngunit may nakalusot sa loob. Ngunit hindi iyon mahalaga. Kahit gaano karami ang dumating, lahat sila ay papatayin niya. "Hinahanap mo ang kamatayan kung saan walang pintuan sa impyerno." Pinaikit ni Larson ang kanyang mga mata, naghahanda na suntukin si Kong at ang iba pa gamit ang kanyang espada. "Teka lang, kailangan mo muna akong lampasan." Habang nagsasalita siya, sinisingil ni Julius Reed ang Great Joe Lanyo sword sa kamay. Slash! Ang Golden Dragon Sword ay pamunit sa kawalan at tumama mula sa itaas. "Just perfect, papatayin muna kita, tapos itong babaeng ito." Sinabi ni Larson Worm na may sukdulang pagmamataas, ang kanyang longsword ay nabangga kay Julius Reed. Klang! Ang susunod na sandali, malaking pagbabago ang ekspresyon ni Larson Worm. Ang longsword sa kanyang kamay ay naputol sa dalawa, at ang kanyang kanang balikat ay naputol sa proseso. Ito ay, nanlaki ang mga mata ni Larson Worm, hindi makapaniwalang nakatingin kay Julius Reed. Isang sword strike lang. Isa lang talaga itong atake ng espada. Bagamat hindi maihahambing sina Nathaniel Worm at Georgia Worm sa kanilang master, sila rin ay nireranggo sa pinakamahuhusay sa kanilang mga kasanayan. Kung hindi na sila hiniling ni Jennifer Lopez na bumaba mula sa bundok. Ngunit ngayon, siya ay napatay sa isang iglap. Ang espadang ito ay pinangalan ng Great Joe Stormy Knight. Malamig ang ekspresyon ni Julius Reed habang hinahampas muli ang kanyang espada. Splurge! Naputol na naman ang kaliwang balikat ni Larson Worm. Noong ihagis ni Haring Joe ang 9 cauldrons, nakuha nila ang 9 provinces. Ang espadang ito ay huwad mula sa pinakamagandang bahagi ng tansong ginamit para sa 9 cauldrons. Kasama ang Imperial Jade Seal, kilala ito bilang simbolo ng emperador. Swish! Isa pang sword strike. Naputol ang mga binti ni Larson Worm, at napahiga siya sa lupa, blanko ang ekspresyon. Mahusay na Joe Stormy Knight. Ang may hawak ng taybak ay lubos na nababatid kung ano ang ibig sabihin ng 4 na salitang ito. Ang numero 1 banal na espada sa mundo. At ngayon, nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Hahaha! Isang nakakabaliw na tawa ang pinakawalan ni Larson Worm, tila walang pakialam sa katotohanang naputol na ang kanyang mga paa at naging isang patpat ng tao.
Ang lakas ng loob mong maglagay ng espada sa leeg ng asawa ko. Lumapit si Julius Reed sa tuktok ng ulo ni Larson Worm, ang lamig ng mukha niya. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Diamond, flay him 1,000 cuts. Pervert ka ba? Medyo naiinis si Diamond. Swish. Ang susunod na sandali, may bahid ng dugong espada na nakapatong sa kanyang leeg. Julius Reed, pumunta kami dito para tumulong na iligtas ang asawa mo. Ituwid mo ito. Hindi mo kami mga empleyado o. Magsabi ka ng isa pang salita, at papatayin talaga kita. Malamig na tiningnan ni Julius Reed si Diamond, kaya napalunok siya pabalik sa mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Any questions now? Hindi. Napalunok ng mariin si Diamond, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ngunit ano ang magagawa niya? Sa pamamagitan ng kutsilyo sa kanyang leeg, mayroon ba siyang pagpipilian? Julius Reed, patayin mo na lang ako, hindi ka pababayaan ng aking amo. Kapag nalaman niyang nasa iyong mga kamay ang Great Joe Stormy Knight, mayayanig ang buong mundo. Humiga sa lupa si Larson Worm, tumawa ng malakas sa kabila ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang naputol na mga paa. Sayang, hindi mo ito makikita. Sinulyapan siya ni Julius Reed at naglakad patungo kay Kella Radcliffe. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Isinubsob ni Kella Radcliffe ang sarili sa kanyang mga bisig. Kasalanan ko na naman, inilagay kita sa panganib. Huminga ng malalim si Julius Reed at hinawakan ng mahigpit si Kella Radcliffe. Sa daan papunta dito, talagang natakot siya. Kung mawawala si Kella Radcliffe, hindi niya alam kung paano niya itutuloy ang buhay niya. Kailan tayo pupunta sa negosyo? Mahinang tanong ni Kella Radcliffe habang nakahiga sa mga bisig ni Julius Reed. Anong negosyo? Talagang nabigla si Julius Reed. Ang mga libing ay masayang okasyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagdadalamati sa kanyang asawa. Tumangala si Kella Radcliffe at ngumiti kay Julius Reed, I'm still waiting to celebrate. Hoy, hindi ba para lang patatagin siya at panatilihin kang ligtas? Sabi ni Julius Reed na medyo na-guilty. Gaano karaming katotohanan ang sinasabi sa biro? Napabuntong hininga si Kella Radcliffe at nahiga sa mga bisig ni Julius Reed. Ngunit sa susunod na sandali, namutla ang mukha ni Julius Reed. Dahil isang matinding sakit ang bumaril sa kanyang katawan. Damn it, parang kinagat siya.